Name-trade siya ng mga pinakamalapit niyang kasama sa party, at pinaratangan bilang traidor. Pero makalipas ang 20 taon, bumalik siya bilang pinakamalakas na tagapatay ng mga bayani. Si Zell ay isa sa 14 na Lances of the Empire, mga bayani na lumaban para protektahan ang bansa. Pero mabilis na nagbago ang lahat nang ipinadala sila ng Emperor sa isang misyon para hanapin ang isang napakadelikadong sandata. Sa 14 na bayani, 3 ang namatay habang nasa biyahe. Yung 7 sa kanila, tumakbo palayo para iligtas ang sarili laban sa sobrang lakas na kalaban. Pero si Zell at ang 3 pa niyang kaibigan, hindi umatras. Lumaban sila kahit mukhang imposible, at sa huli, nanalo pa sila para sa bayan. Habang pauwi na sila at dumadaan sa makakapal na gubat, inatake sila ng mismong 7 bayani na tumakbo. Si Zell at ang 3 niyang pagod na kaibigan, hindi nakalaban ng maayos. Natalo agad sila. Pinatay ng 7 traidor ang mga kaibigan ni Zell, at siya naman ay tinaga sa mata. Pero sa hindi malamang dahilan, nakaligtas siya. Pagkalipas ng ilang panahon, ang 7 bayani na tumakbo ay binansagan bilang The Seven Heroes, habang si Zell at ang mga kasama niya ay tinawag na The Four Lances of Betrayal, dahil pinagsinungalingan sila ng 7, na kesyo sila raw ang tumakbo sa laban. Pagkalipas ng 20 taon, ang kabisera ng kaharian ay sobrang higpit na. Binabantayan ito ng mga monghe para walang kahit sinong mahirap o magsasaka ang makapasok. Araw-araw, may mga nahuhuli na pinapatay sa publiko bilang babala. At ngayong araw, 4 na magsasaka na naman ang binitay sa utos ng chief monk na si Raz. Habang paalis na si Raz, may narinig siyang ingay sa likod. Isa sa mga bantay niya ang nakahuli ng isa pang illegal immigrant, isang batang babae. Pero si Raz, na parang ninuno ni Trump, ay walang awa sa mga banyaga. Kaya agad niyang iniutos na patayin din ang bata. Buti na lang, biglang lumabas si Zell at sinabing kapatid niya ang bata. Sinubukan niyang dalhin ito palayo. Pero hindi basta-basta naniniwala si Raz, sinabi niyang pareho silang papatayin. Bago pa makagalaw si Zell, biglang dumating ang isang matangkad na lalaking may asul na buhok. Nilapitan niya silang dalawa, kunwaring kamag-anak, at humingi ng pasensya kay Raz habang nagbibigay ng ilang gintong barya bilang suhol. Umubra ang plano. Pinayagan silang umalis ni Raz. Sinabihan sila ng lalaking asul ang buhok na hindi basta-basta makakapasok sa loob ng border kung walang plano. Ikinwento niya na gumastos siya ng malaking halaga para sa mga smuggler at matagal niya itong pinlano, kaya mas mabuti raw na huwag na lang silang gumawa ng gulo. Tumingin siya kay Pei, ang batang babae, at tinanong kung bakit gusto pa rin itong pumasok sa loob. Malungkot ang sagot ni Pei, wala na raw siyang babalikan sa kanilang nayon, dahil winasak na ang lahat doon. Biglang napatigil si Zell nang may marinig siyang mga paparating. Kaya agad niyang binuhat si Pip at tinapon ito sa ilog sa baba. Pagkatapos, sinabihan niya ang lalaking may asul na buhok na ihanda ang kanyang sandata. Medyo naguluhan ang lalaki, pero maya-maya lang, lumabas ang 13 gwardya mula sa likod at pinalibutan sila. Humihingi pa ng mas malaking halaga ng pera ang mga ito. Napagtanto ni Zell na ang monasteryong ito ay isang peking harapan lang, at ang mga tao lang na kayang magbigay ng malaking donasyon ang pinapayagang makatawid sa border. Isa sa mga gwardya ang bigla na lang umatake. Pero hindi na nag-aksaya ng oras si Zell, sa isang mabilis na hawi ng kanyang espada, biniyak niya ito sa gitna. Napatulala ang lalaking asul ang buhok, dahil hindi niya alam na isa pala sa dating mga bayani si Zell. Habang sunod-sunod na umatake ang iba pang gwardya, mabilis silang pinabagsak ni Zell, para lang siyang nagpuputol ng damo. Matapos niyang patumbahin ang lahat, itinapon niya ang mga bangkay sa ilog. Namangha ang lalaking asul ang buhok at agad na humingi ng tulong kay Zell. Doon na siya nagpakilala, ang pangalan niya ay Wid, at nangakong tutulungan silang makalusot papasok ng border kasama si Pip. Kinagabihan, sumakay silang 3 sa isang maliit na bangka at naglayag sa ilog papunta sa isang mukhang illegal na tavern. Parang si Tito mong lasing-ero, agad uminom si Zell ng alak pagdating. Pero maya-maya, pinatawag siya ni Wid sa isang kwarto kung saan niya makikilala ang leader ng mga smuggler, isang babae na nagngangalang Altia. Maganda si Altia, at agad siyang nagtanong tungkol kay Zell. Tapos, sinabi niyang bukas na ang huling pagkakataon para makita ng personal ang Seven Heroes, at makakuha ng autograph, dahil aalis na sila papuntang border para supilan ang isang civil war. Nagningning ang mata ni Zell, wala na siyang ibang gusto kundi ang makapaghiganti sa mga traidor na yon.
Pero bago pa siya makapagtanong, biglang may pumasok sa kwarto at sinabing nasa tavern na ang mga monghe, may dalang armas. Agad lumabas si Althea para harapin ang sitwasyon. Doon, si Raz, ang punong monghe, ay nagsabing may natanggap siyang impormasyon na ang tavern daw ay pugad ng mga smuggler. Mariing itinatanggi ito ni Althea. Pero kasama ni Raz ang isa sa mga pandak na tinulungan ni Althea noon, na ngayon ay binuko siya para lang iligtas ang sarili. Wala rin namang silbi ang pagtataksil ng pandak, dahil ginamit lang siyang practice ng mga monghe, parang ginawang baseball ang ulo niya at pinatay agad. Dito na nagsimula ang total riot. Nagkagulo na ang lahat habang inatake ng mga monghe ang buong tavern. Samantala, nahuli ni Raz si Pip at sinabing gagawin niya itong halimbawa para takutin ang iba. Sinubukang makalusot ni Wid para iligtas si Pip mula kay Raz, pero sa gitna ng kaguluhan, dumating si Zell mula sa balkonahe. Pinutol niya ang tali ng isang higanteng bangka sa taas, at bumagsak ito mismo sa mga monghe, pinapatay ang ilan sa kanila at sabay na nailigtas si Pip. Tumayo si Zell para bilangin kung ilan na lang ang natitirang monghe, habang sumisigaw si Raz sa kanya na ang pagsuwi sa mga monghe ay parang pagsuwi na rin sa Seven Heroes. Pero si Zell, na hindi talaga fan ng mga bayani kundi galit sa kanila, ngumiti pa at sinabing bonus na lang yan para sa kanya, sabay pinatay ang isa pang monghe sa isang iglap gamit ang espada. Agad namang tumakas si Raz. Maya-maya lang, tumunog na ang mga sirena sa buong lungsod, ibig sabihin, naghihigpit na ng seguridad ang buong kapital. Sinabi ni Althea na kailangan muna nilang magtago ng ilang araw. Pero si Zell, determinado, sinabi niyang kahit anong mangyari, makakapasok siya sa kapital dahil bukas na aalis ang Seven Heroes. Impressed si Althea sa kanyang determinasyon. Kaya sinabi niya na may isa raw secret route na hindi alam ng monastery at pwede nilang daanan. Agad silang tumakbo papasok sa madidilim na tunnel habang nilalabanan ang mga goblin na sumusugod sa kanila. Hanggang sa makalabas sila sa isang malaking butas o chamber. Pero laking gulat nila nang biglang lumitaw mula sa dilim ang isang higanteng goblin na humarang sa kanilang daraanan. Nagsimulang mapsod si Althea, halatang may trauma. Pero si Zell, hindi na nag-aksaya ng oras at sumugod agad sa halimaw. Sa kasamaang palad, sobrang tigas ng balat ng halimaw, walang epekto ang espada ni Zell. Hinawakan ng goblin si Zell gamit ang dalawang kamao at ibinuslo siya sa pader, dahilan para mawalan siya ng malay. Habang nakahandusay si Zell, nagpanik si Althea at sinabing wala na silang pag-asa, mamamatay na raw silang lahat. Pero hindi sumuko si Wid. Ibinato niya ang metal-ikong singsing sa ulo ng halimaw, napaurong ito, tapos ginamit niya ulit ang singsing para ipatulad ang halimaw sa lupa. Nang bumagsak ang halimaw, naghanap agad ng escape route si Wid. Pero mabilis ding bumangon ang goblin para sa second round. Pinaputok ulit ni Wid ang singsing sa ulo ng halimaw at ngayon, nagkaroon na ng lamat sa balat nito. Pero malas niya, nahawakan ng halimaw ang tali ng singsing, at ibinato si Wid sa pader, dahilan para mapabagsak din siya. Nailigtas ni Althea si Pip, pero ngayon, wala na siyang mapagtaguan o matakbuhan. Akala ni Wid tapos na ang lahat, hanggang sa may nakita siyang maliwanag na ilaw mula sa taas, kung saan nakahandusay si Zell. Sa loob lang ng ilang segundo, tumalon si Zell papunta sa ulo ng halimaw at hinati ito sa dalawa gamit ang isang napakalakas na slash ng kanyang espada. Nanlaki ang mata ni Althea, shock na shock sa lakas ng binata. Tumayo si Zell at sinabi kay Wid na bumangon at may kailangan pa raw silang habulin. Pero bago pa sila makaalis, nakaramdam ng panganib si Zell at sinigawan ang lahat na umurong. Bigla na lang may magical slash na dumaan at pinabura ang buong katawan ng higanteng goblin, parang usok na lang ang natira. Nabigla si Zell at agad na tumingin sa taas. Doon niya nakita si Raz, nakatayo sa isang mataas na ledge, kasama ang isang matangkad na lalaki na may dalang mahiwagang espada. Napagtanto ni Zell na maaaring lumala agad ang sitwasyon, kaya agad niyang sinabihan si Wid at ang iba na manatili sa likod. Dito nagsalita si Raz at ipinaliwanag na ang matangkad na lalaking ito ay dati ring smuggler, pero ngayon ay nagtatrabaho na raw sa panig nila. Kinuha ulit ng lalaki ang kanyang espada, at doon napansin ni Zell ang isang engkanto o fairy na nakatali sa hawakan nito, sumisigaw sa sakit. Yun pala ang pinagmumulan ng mga mahiwagang slash, pinaikot ng lalaki ang espada at gumawa ng malakas na magical slash sa ere, pero buong tapang itong sinalubong ni Zell at hinati sa dalawa gamit ang sarili niyang espada. Nabigla si Raz at pati ang matangkad na killer niya. Pagkatapos, bigla na lang umiyak si Zell parang bata, habang sumisigaw sa kanila na tigilan na ang paggamit ng espada. Naguluhan si Wid at Althea, pero napansin rin nila na tuwing ginagamit ang magic ng espada, lalo lang nasasaktan ang engkanto.
Tumawa si Raz at sinabing tapusin na raw ng lalaki ang laban. Pero imbes na umatake, isinuksok ng matangkad na lalaki ang kanyang espada, at sinabing binayaran lang siya para siguraduhing hindi sila makarating sa barko. At dahil huli na sila, tapos na raw ang trabaho niya. Nagmadaling nakiusap si Raz na huwag pa siyang umalis, at nag-alok ng mas malaking bayad para tuluyang pabagsakin si Zell. Pumayag ang lalaki at agad na hinugot ulit ang espada, umatake siya ng todo, at halos gumuho ang buong kuweba dahil sa lakas. Nahulog si Zell sa mas mababang parte ng kuweba at nang magkamalay siya, naroon na si Raz, nakatayo at nakangisi. Sinabi nito na alam niya ang sikreto ni Zell, ang lahi niya ay kumukuha ng lakas mula sa buwan. Pero sa bahaging ito ng kuweba, wala ng buwan na makikita, kaya sigurado raw na tapos na si Zell. Biglang lumabas ang napakaraming gwardya, may dalang mga sandata, at pinalibutan si Zell. Sabay-sabay silang umatake. Pero mabilis na nakabawi si Zell, na-dodge niya ang lahat ng atake at lumusab pabalik, pinatamaan ng sword slash ang isa sa mga gwardya, na hirap kahit eye block lang ito. Napangiti si Zell, impressed siya dahil malalakas din ang mga gwardya, pero halatang natatakot na rin sila sa lakas niya. Sinigawan sila ni Raz na umatake ulit, pero bigla ulit nawala si Zell sa pwesto at lumapag sa unahan nila. Napilitang tumakbo si Raz sa takot, hinabol siya ni Zell habang sumunod ang mga gwardya, pero bago pa sila makaatake, itinusok ni Zell ang espada niya sa lupa. Biglang nagliyab ang paligid sa purple fire, at lahat ng gwardya na tunaw, naging parang putik na bakal at sunog na laman. Hindi na makapagsalita si Raz sa gulat. Tinatanong niya kung paano nalaman ni Zell ang trap na yon, kahit siya mismo hindi alam. Pero kalmado lang si Zell at sinabing, matagal ko na tong lugar na to kilala. Pagkasabi niya nun, itinapon niya si Raz sa susunod na pinto, at dahan-daang pumasok. Doon, nakita niya ang isa pang high priest na nakaupo malapit sa isang estatwa. Dumaan lang ng kalmado si Zell sa tabi ng high priest at lumapit sa estatwa. Nagsisigaw ang pari na umalis siya agad, dahil kahit ang 7 heroes ay hindi pinapayagang lumapit dito. Ang lugar na ito raw ay libingan ni Erdnak, dating tagapagsilbi ng mga bayani na nag-alay ng sarili para protektahan ang lungsod sa pamamagitan ng isang magic circle. Nang marinig ito, napatawa si Zell. Same time siyang nagsimulang kausapin ang estatwa ni Erdnak. Sinabi niyang isang dakilang tao tulad niya ay tinatawag na lang ngayong, servant, ng mga bayani. Bumalik sa alaala ni Zell ang panahon bago ang huling misyon ng 14 na bayani. Sa halip na sumama agad sa kanila, bumaba siya kasama si Erdnak sa ilalim ng lungsod para tiyaking ligtas ang syudad. Samantala, ang 13 bayani ay nagtungo na agad sa kagubatan para harapin ang kalaban. Tumulo ang luha sa mata ni Zell habang sinasabi niya kay Erdnak na ang lalaking inakala niyang pinakamatalik niyang kaibigan ang siyang pinakanatawa noong pinapatay si Zell at ang 3 pa niyang kasama sa loob ng gubat. Galit na galit siyang sumigaw, ang gusto lang talaga ng mga hayop na yun ay ang buong karangalan ng tagumpay. At yun nga ang nangyari, pagbalik nila sa kaharian, ang 7 heroes ang sinamba, pinapurihan, at binigyan ng lahat ng yaman at kasikatan na posibleng makuha. Matapos mailabas ang lahat ng hinanakit, tumayo ulit si Zell at hinugot ang kanyang espada, handang i-activate ang panibagong magic circle. Pero biglang sumigaw ang high priest, itigil mo yan. At inutusan si Raz na pigilan si Zell anuman ang mangyari. Pero si Raz, total joke, hindi siya kumilos, dahil dito, napilitan ang high priest na maglabas ng mga tagong palaso, at pinatama kay Zell. Pero sobrang bilis ni Zell, na-block niya lahat gamit ang kanyang espada, sabay hinati ang mismong magic circle. Napatulala ang high priest sa gulat. Bumagsak ang buong monastery, at kasunod nito ay ang pagbagsak ng magic border wall na nilikha ni Erdnak. Lahat ng iyon ay nawala na parang bula, nagkagulo agad. Nag-riot ang mga tao, lahat ng magsasaka at mahihirap ay nagsimulang ramagasa papasok sa lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang gumagapang palabas mula sa mga guho si Raz, buhay pa. Pero hindi pa rin natuto si Raz, hinanap niya agad ang matangkad na lalaking may magic sword at nagalok na babayaran niya ito ng kahit ano, basta protektahan siya. Pero tumanggi ang lalaki, at lumakad palayo, hinayaan ang galit na mob na lapain ang corrupt na monghe. Samantala, lumabas si Zell mula sa tunnel, tahimik lang, at inalala si Erdnak. Nangako siya sa sarili, papatayin ko ang 7 traidor na yon. Sa kabilang banda naman, hinabol ni Wei ang mga bantay ng monastery, at pinigilan silang makatakas gamit ang huling barko. Habang si Zell naman ay nagnakaw ng parang dragon type na Pokemon, o kung anumang hayop yon, at lumipad kasabay ng barko papasok ng lungsod.
Samantala, sa loob ng syudad, nanginginig sa takot ang mga mayayaman at elite habang pinapanood ang pagbagsak ng border. Pero pinakalma sila ng mga sundalo, sinasabing nasa lungsod pa rin ang Seven Heroes, kaya wala raw dapat ipag-alala dahil paprotektahan sila ng mga bayani. Diretsong tumungo si Zell sa direksyon ng mga bayani, pero pinangunahan siya ng galit. At dahil dito, napahamak siya. Ang mga archers ng kaharian na halatang mga fan ng Game of Thrones ay panya na agad ang dragon niya ng sobrang dali. Hindi inakala ni Zell, na clearly may, small angry brain, sa moment na yon, na mabubure agad ang dragon niya sa ere. Hindi na niya naagapan pa, kaya nag-crash ang dragon sa lupa, at tumama sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga tao at mga gwardya. Pero si Zell, walang kapakialam, tumayo lang siya mula sa crater na parang walang nangyari, ikinagulat ng lahat. Pagtingin niya sa entrance, nakita niyang bumukas ito. Mula roon ay lumabas si Glenn, isa sa Seven Heroes, kasama ang kanyang mga gwardya. Na-trigger agad ang PTSD ni Zell. Bumalik sa alaala niya ang pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip, hinugot agad ang espada at sinubukang tagin si Glenn sa leeg. Pero laking gulat niya, hindi tumuloy ang talim ng espada. Huminto ito bago tamaan si Glenn. Doon niya napansin na may isa sa mga gwardya na naghagis ng magical dagger, na nagpa-freeze sa kanya. Pero sa gulat ng lahat, kahit na tinamaan siya ng isa sa pinakamalakas na magic sa buong mundo, nakakakilos pa rin ng bahagya si Zell, gumagalaw pa rin ang kanyang mga braso kahit papano. Sa kasamaang palad, sobrang dami ng kalaban. Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya at tinalian ng magical wire cuffs, pinigilan lahat ng kanyang galaw. Hirap na siyang huminga. Nalaglag ang espada niya sa lupa, at unti-unting nagsisigawan ang mga tao. Patayin na yang bata na yan. Sigaw ng masa. Galit na galit sila dahil nang ahas si Zell na itaas ang espada niya laban sa isa sa dakilang bayani. Lumapit si Glenn ng dahan-dahan sa nakapulupot na si Zell. At sa isip ni Zell, tapos na ang lahat. Ang kanyang paghihiganti ay matatapos na bago pa man magsimula. Pero nagulat siya, nagiba ang tono ni Glenn. Humarap ito sa publiko at sinabing, isa lang itong batang galing Borderlands. Siguro mahirap ang buhay sa labas ng lungsod. Kaya pinapatawad ko siya. Natahimik ang buong crowd. Tapos, sumabog sila sa palakpakan. Glenn the Merciful. Sigawan ng mga tao. Isang bayani na sobrang bait, kaya kahit ang taong nagtangkang patayin siya ay pinatawad pa rin. At doon, tuluyang nabasag si Zell. Napagtanto niya na nakuha na ng Seven Heroes ang lahat ng gusto nila, yaman, papuri, at imahe bilang mga Diyos ng kaharian. Samantalang siya pa rin ang traidor sa mata ng mundo. Pagkatapos patayin ang mga kaibigan niya at halos siya rin, ang mga traidor na Seven Heroes, ay ngayon may hawak na ng respeto at kapangyarihan ng buong kaharian. Sila na halos ang nagpapatakbo ng buong bansa, nakatayo lang si Zell sa gitna ng ulan, mag-isa. Mabigat ang puso niya habang dahan-daang naglalakad papasok ng kagubatan. Pero biglang, lumapag mula sa langit si Daenerys Targaryen herself, sakay ng isang dragon. Dinampot siya nito at lumipad pataas sa kalangitan. Tinanggap na lang ni Zell ang kanyang kapalaran habang si Dany ay kumuha ng kakaibang espada, halos parang alien-looking weapon, at handang itarak sa kanya. Pero sa huling segundo, sumalpok sa likod niya si Wade gamit ang isang airship. Sa kasamaang palad, ang airship ay gawa ng Boeing, kaya bumagsak agad pagkabangga. Pero sapat na ito para mailigtas si Zell pansamantala. Tumayo ulit si Dany, galit na galit, at hinugot ang espada niya. Lumapit siya kay Zell na ngayon ay halos durog na ang katawan. Pero bago pa niya ito mataga, tumalon sa gitna si Pip, sumigaw, tama na. Layuan mo siya. Pero sinigawan siya ni Dany, umalis ka dyan kung ayaw mong mamatay. Pero hindi gumalaw si Pip. Tumindig siya sa harap ni Zell kahit takot na takot. At sa sobrang pagkasira ng ulo ni Dany, inaksyonan niya ang banta, winasiwas ang espada sa bata, at halos mapatay ito. Bumagsak si Pip sa lupa, duguan, at halos gawing shish kebab, pero biglang sumigaw si Wade, Princess. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya homophobic ngayon. Kasi totoo pala, si Dany ay isang prinsesa, galing sa kaparehong angkan ni Wade, nagkukubli lang bilang sundalo. Sumigaw si Dany, umatras ka, Wade. Kapatid ko ang pinatay ng puting buhok na daga na yan. Nagulat si Wade. At hindi pa natatapos, bigla na namang umatake si Dany, tinangkang tusukin si Zell kahit may batang nasa harap. Pero si Zell, kahit bagbog at duguan, tumayo na parang may trance, sinalo niya ang atake para mailigtas si Pip, pero tinamaan sa hita. Bago pa man makagalaw ulit si Dany,
Nasa harap na niya si Zell, may hawak na dagger, winasak ang helmet nito at tinutok ang talam sa kanyang leeg. Halos mamatay sa takot si Danny, literal na napaihi sa takot, sabay collapse sa lupa, talunan. Si Zell naman, bagsak din agad, nawalan ng malay, agad silang tinakbo ni Wid sa isang maliit na refugee camp malapit sa lungsod para makapagpahinga si Zell. Pero kahit doon, ayaw pa ring tumigil si Danny. Galit na galit pa rin siya, sinabing pinatay ni Zell ang kanyang kuya, si Krat, ang dating leader ng kanilang angkan. Kaya dapat daw mamatay siya, pero pinigilan siya ni Wid. Si Krat din ang pinuno ko noon, sabi niya. At alam ko, ayaw niya ng walang saysay na paghihiganti. Narinig ni Zell ang usapan kahit bagbog pa rin ang katawan niya. Tumayo siya, kinuha ang espada niya, at ibinato ito sa harap ni Danny. Kung gusto mong tapusin to, eto na. Patayin mo na ako. Pero ang nakuha niya, isang masakit na suntok sa pangagaling kay Wid. Anong kadramahan yan? Magising ka nga, sigaw ni Wid. Hindi ka pwedeng umatras na lang sa quest. Tapos humarap siya kay Danny, chill ka rin. Sa totoo lang, baka si Zell na ang makakatulong sa atin para hanapin ang ate mong nawala, yung pinadala sa kalapit na kaharian para makipagkasundo. Pero nakidnap daw sa daan. Sinabi ni Zell na mahina siya at wala siyang magagawa, pero matapos ang kaunting pep talk mula kay Wid, pumayag na rin siya na tumulong sa paghahanap sa nawawalang prinsesa. Lumipas ang ilang araw, pero si Zell ay halatang malungkot pa rin. Habang nakaupo siya, biglang tumakbo papalapit si Pipi at masayang sinabi na nakakita raw siya ng mga taong kapareho ng lahi niya. Gusto raw niyang manatili sa kanila at magtatag ng maliit na village. Bago pa man siya makasagot, biglang kinuha ni Zell ang espada niya, may naramdaman siyang malakas na presensya. Pero kalmado siyang pinigilan ni Pipi, at sinabi na iyon lang daw ang Centurion, isang mabait na lalaki na tumutulong sa kanya. Narinig ni Wid ang ingay at lumabas ng tolda. Pagkakita niya sa lalaking kalbo, napamulagat siya, naalala niya agad, isa to sa mga lalaking dumukot sa prinsesa ng kanilang angkan. Walang tanong-tanong, inihagis agad ni Wid ang singsing niya kay kalbo. Pero sinalo lang ito ng lalaki at mahinahong sinabi na siya raw ay, demure and mindful, at hindi kailanman gagawa ng ganoong krimen. Pero hindi kumbinsido si Wid. Kaya sinimulan niyang i-roast ang kalbo, mula ulo hanggang sa, cream puff attitude, nito. Na si Centurion at binali ang tali sa lakas ng inis, na ikinagulat ni Wid. Pero bago pa sila makagalaw ulit, may isang batang lalaki, Zeffy ang pangalan, nakapareho rin ng lahi ni Pipi, tumakbo palapit sa kalbo habang hinahabol ng apat na lalaki. Pinatulog ng suntok ng Centurion ang mga kalaban, pero dumating na ang tunay na banta, isang malaking grupo ng bandits, na humihiling na ibigay sa kanila ang mga bata. Pero matatag ang Centurion. Sinabihan niya silang lumayas, at inlabas ang kanyang dagger na may crest ng Hero Landgrave. Sabi niya, under siya ng utos ng hero, kaya dapat umatras ang mga bandido. Pero lumapit ang leader ng mga bandido at naglabas ng sarili niyang dagger, mas malaki pa kaysa sa pag-aari ni Baldy. Nagpakilala rin siyang nasa isang secret mission sa ilalim ng parehong hero ng inag si Centurion sa pagdududa. Habang palapit ng palapit ang mga bandido, di niya alam ang gagawin. Pero bago pa man may makalapit kay Pipi, isang matalim na puting liwanag ang dumaan, isang slash lang mula kay Zell, at nahati sa dalawa ang mga kalaban. Nanlaki ang mata ng mga bandido. Nagdesisyon silang sabay-sabay umatake, pero si Zell, mas mabilis pa sa ahas, hinati niya silang lahat na parang practice lang, ni hindi man lang pinagpawisan. Napaatras ang leader, nanginginig, sabay taas ng dagger. Pero sa isang iglap, hinati rin ni Zell ang dagger nito sa gitna. Bagsak ang bandido, umiiyak, sabay sigaw, "Titulungan mo ako." Hiling niya sa Centurion, pero hindi siya pinagbigyan. Tinaga siya ni Centurion sa kabilang braso, sabay tanong, "Sige, sabihin mo na ang totoo." Bago pa siya makapagsalita, may bagong lalaking dumating, pangalan niya ay Fargo. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Fargo, biglang tumakbo papunta sa kanya ang bandido, sabay sigaw, "Ginawa ko lang ang lahat ng sinabi mo." Pero hindi na siya pinatapos ni Fargo, hinugot ang espada at tinaga siya sa leeg, patay agad. Sabi ni Fargo, ninakaw lang daw ang dagger isang buwan na ang nakaraan, at malamang ay napunta lang talaga sa kamay ng mga bandido. Pagkatapos, lumapit siya kay Zell at sinabing, "Magaling ka pala makipaglaban." Nagpasalamat din ang Centurion kay Zell sa pagligtas sa kanila, pero si Wyatt, hindi pa rin kumbinsido. Tinignan niya si Fargo at diretso siyang tinanong, "Eh bakit nyo kinidnap si Princess Sharon dati, ha?"
Tumitig lang si Fargo at sinabing, may kasunduan daw silang pinirmahan, at ginawa raw ito para maiwasan ang isang malawakang digmaan. Hindi pa raw niya pwedeng palayain si Sharon, pero maari silang mag-set ng meeting. Kinagabihan, nagtagumpay sila sa pagtalon sa natitirang bandido at napalaya ang mga bihag. Pagkatapos nito, natulog na ang karamihan sa kampo habang sina Wyatt at Danny pumunta sa manor ni Fargo para ayusin ang meeting, pero laking gulat nila, bigla silang pinalibutan ng mga bandido, na patay na. Si Wyatt, nanlaki ang mata, Shadowlands magic to, bulong niya. Isa itong uri ng itim na mahika na binubuhay muli ang patay bilang mga zombie. Bigla silang sinugod ng undead, at nagsimula ang isang matinding bakbakan. Sinubukan nilang patayin isa-isa ang mga zombie, pero kahit anong tagpa nila, bumabangon lang ulit ang mga ito. Habang abala ang dalawa, nanunood lang si Fargo mula sa bintana. Tahimik, walang pakialam. Sabi niya sa sarili, tapos na kayo. Pagkatapos, lumabas siya ng manor at nagtungo sa kampo, handang ubusin si Zeffy at ang buong lahi nito. Pagpasok niya sa tolda, mahimbing ang tulog ng mga bata. Pero ang magulang, nagising. Pinatay agad ni Fargo ang ina, at ang ama ay nakipagbuno sa kanya. Pero masyado siyang malakas, natalo niya rin ito at pinatay. Ngayon, si Zeffy na lang ang natira, tulog pa rin, walang kamalay-malay. Bago niya maipagsaksak si Zeffy, sumigaw si Pipi mula sa likod. Nakita niya ang lahat, at buong tapang siyang sumigaw. Tigilan mo yan. Bitawan mo siya. Samantala, si Danny at Wyatt ay halos lumunin na ng mga zombie. Pero biglang naalala ni Danny, wait, dragon nga pala ako. Tinawag niya ang dragon niya, at sa tamang oras, dumating ito at sunodin lahat ng zombie. Boom! Parang atomic bomb, nagkalat ang bungo at laman. Sabay sakay si Danny at Wyatt, at lumipad sila pabalik sa kampo. Pagdating nila, laking gulat nila sa eksena, si Fargo ay literal na sinasaktan si Pipi, sinisipa siya habang wala siyang kalaban-laban. At somehow, si Zeffy ay tulog pa rin kahit sa lahat ng ingay. Power nap to the max, tumatawa si Fargo, tinatawag na katawa-tawa ang pagtatangka ni Pipi na iligtas ang bata. Tapos, gumamit siya ng dark magic para buhayin ang mga magulang ni Zeffy bilang isang halimaw na zombie. Pagkagising ni Zeffy, natadyakan agad siya at nawalan ng malay muli. Ngayon, humarap si Fargo kay Pipi, at handa na siyang tapusin ang lahat. Pero bago niya maisigawa, dumating si Zell. Boom! Hinarang niya ang atake ni Fargo na parang walang effort. Tinitigan niya ang nakakatakot na itsura ni Fargo, pero hindi na siya nagulat. Alam na niya na si Fargo ay dating second in command ng masamang hero na si Landgrave. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, gumamit agad si Zell ng sarili niyang magic. Lumabas ang mga tentacle na may espada sa dulo, parang sabay-sabay na whip blades. At gamit iyon, nilinis niya agad ang mga zombie, sabay hinarap si Fargo. Nanlaki ang mata ni Fargo, sobrang gulat niya, kasi hindi niya ma-imagine kung paano naging ganito kalakas ang isang tulad ni Zell. Pero si Zell, walang sinayang na segundo, sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang dalawang braso ni Fargo. Pero sa gitna ng kaguluhan, nagising na ang buong kampo. Pagkakita nila sa eksena, dugo, zombie, patay na magulang ni Zeffy, at si Fargo duguan, agad nilang inassume na si Zell ang may kagagawan. Ang akala nila, nag-berserk si Zell, pinatay ang pamilya ni Zeffy, at sinaktan si Fargo na akala nila ay nagtatanggol lang. Sumugod sila kay Zell, may dalang mga bato, kahoy, at mga sigaw ng galit. Sandaling natigilan si Zell, at naisip niya kung dapat ba niyang patayin na lang lahat para matapos na. Pero sakto sa oras, dumating ang dragon ni Danny at sinagip si Zell mula sa kaguluhan. Kinabukasan, sinubukan ni Pipi ipaliwanag sa mga lider ng kampo ang totoong nangyari, na si Zell ang tumulong, at si Fargo talaga ang may kasalanan. Pero gaya ng inaasahan, walang naniwala sa bata lang na tulad niya. Samantala, si Danny ay humingi ng tawad kay Zell sa pagsubok na patayin siya noon. Sabi niya, gusto na rin niyang tumulong sa misyon, lalo na ngayong may malaking banta na hindi nila inaasahan. Hindi nagtagal, sumakay na silang lahat sa likod ng dragon, diretsyong lumipad papunta sa kastilyo ni Landgrave para singilin ito at pilitin siyang sabihin kung nasaan si Princess Sharon. Pero parang may hinala na si Landgrave, nakaposisyon na agad ang mga sundalo sa paligid ng kastilyo, parang mini army. Pagkakita sa kanila sa kalangitan, agad na gumalaw ang Dragon Brigade, isang elite squad ng mga tagalipad. Kasabay nito, nakaposisyon na rin ang mga archers, handang tirahin sila mula sa malayo. At parang hindi pa sapat yon, pinatawag pa nila ang
big guns, isang napakalaking artillery machine ang lumitaw mula sa loob ng kastilyo. Nagulat si Wid, pero si Zell. Tahimik lang habang nakatitig sa makina, halos parang nostalgic pa nga. Naalala niya, bata pa sila ni Landgrave noon nung binuo nila ang weapon na to mula sa simula. Panahon iyon ng krisis, nasa bingit ng pagbagsak ang Empire, at ito lang ang tanging sandata nila laban sa mga kalaban. Si Landgrave ang chief architect ng weapon, habang si Zell ang pinakamalakas na swordsman noon, tagapagtanggol ng proyekto laban sa mga raid. Balik sa kasalukuyan, hinahabol na sila ng Dragon Brigade, papasok sa linya ng putok ng artillery cannon. Sunod-sunod na pana ang tumatama sa paligid nila, nagtataka si Wid, bakit hindi lumalaban si Zell. Pero sa totoo lang, hindi niya kayang patayin ang mga sundalong dati niyang mga kaibigan. Mga dating kasama sa laban. Mga dating tumawag sa kanya na kapatid. Pero kung gusto niyang mabuhay at matuloy ang misyon, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Hinugot ni Zell ang kanyang mga magic swords, handang makipaglaban kung kinakailangan, at sakto, naka-charge na ang artillery cannon. Isang dambuhalang energy blast ang pinakawalan, derecho sa kanila, boom. Akala ng lahat, tapos na si Zell, nakangiti na ang mga sundalo, iniisip na napatay na nila ang little hero, pero ilang segundo lang, mula sa makapal na usok, lumitaw ang dragon ni Danny, lumilipad pa rin. Buhay sila, buhay si Zell, at mas determinado pa kaysa dati, hinabol ng Dragon Brigade ang dragon, pero pagdating nila sa lupa, wala na sina Zell at ang buong grupo. Pagkagulat ng lahat, agad nagkagulo sa buong kastilyo, lahat ay naghahanap sa mga rebelde na biglang nawala. Pero si Zell, kabisado niya ang buong kastilyo parang likod ng palad niya, dati siyang nanirahan dito ng matagal. Sa loob lang ng ilang minuto, natagpuan na niya ang sikreto at tagong lagusan. Habang tumatakbo sila sa makikitid na pasilyo, bigla silang hinarang ng pamilyar na mukha, ang kalbong centurion. Nagtaka silang lahat, paanong nandito ka? Tanong ni Wid, dahil tanging mga malalapit kay Landgrave lang ang nakakaalam ng daang ito. Nakahanda na sanang makipaglaban si Zell. Hinugot nila ang kanilang mga espada. Umatras ka kung ayaw mong masaktan, babala nila kay Kalbo. Pero sa hindi inaasahang twist, bigla na lang umiyak si Kalbo. Sabi niya, nakita na niya kung gaano kasama si Fargo, at nahihiya siya na matagal siyang nagtrabaho para rito. Inamin niya rin na may masama talagang plano sina Landgrave at Fargo, at hindi na raw niya kayang manahimik pa. Mas nakakagulat, inamin din niyang siya ang dumakip kay Princess Sharon at dinala ito sa isang shrine. Nagalit si Wid, agad niya itong sinakal, pero pinatigil siya ni Zell, nangako si Centurion na ay dadala sila sa lugar kung nasaan ang mga bihag, pero kailangan nila mag-disguise bilang mga dalagang maidens. Pagkalipas ng ilang oras, dumaan sila sa maraming tunnel, hanggang makarating sila sa isang malaking pinto. Sinalubong sila ng mga nakamaskarang lalaki, sabay sabing iwanan na lang ang mga dalaga sa kanila. Pero ngayon, may lakas na ng loob si Kalbo. Sabi niya, tawagin niyo si Fargo. May kailangan akong sabihin. Natakot ang mga masked men sa matabang kalbo, kaya bumalik agad sila kasama si Fargo, na may benda sa sugatan ang braso. Pagdating ni Fargo, napansin niyang may mali sa asal ng centurion. Agad siyang nagtanong, anong ginagawa mo sa mga babaeng yan? Gusto kong makita sa sarili ko. Pero bago pa makapagsimula ng drama, umiyak na si Kalbo, at inamin niyang nakita niya mismo si Fargo habang pinapatay ang mga magulang ni Zeffy sa kampo. Pero si Fargo, gaya ng isang red flag X, nag-gaslight agad. Sabi niya, kalaban ng kaharian ang mga yon. Wala akong choice kundi patayin sila. At dahil walang ang buhok pati utak si Centurion, naniniwala siya agad. Tumingin siya kay Zell at sa iba, sabay sabing, sorry, misunderstanding lang pala, pero bago pa sila makagalaw, hinugot ni Fargo ang kutsilyo niya at 2 beses sinaksak si Kalbo. Bago pa niya maituloy ang pagpatay, sumugod si Zell at hinarang ang atake. Umurong si Fargo, at agad sumugod si Zell papunta sa kanya, pero nakablock naman agad ni Fargo ang espada sa huling segundo. Alam ni Fargo na mahirap nang lumaban kay Zell habang sugatan siya, kaya nagkunwaring mag-aalok ng kasunduan. Pero galit na si Zell, sabi niya, hindi ko kailangan ang alok mo. Tatapusin ko na to ngayon, at ibabalik ko ang mga dalaga sa dati nilang buhay. Tumawa ng parang baliw si Fargo, sabay labas ng isang nakakakilabot na revelasyon, halos lahat ng mga dalagang bihag ay ginawa na niyang mga buhay na zombie. Napuno ng matinding galit si Zell at sumugod siya kay Fargo gamit ang lahat ng lakas niya, pero kahit ganon, nablock pa rin ni Fargo ang kanyang pag-atake, at agad siyang lumipat sa offense.
Napilitang umatras si Zell, dumedepensa habang naglalabas si Fargo ng napakaraming tentacles na parang halimaw sa bangungot. Muling napaatras si Zell, habang sumigaw si Wid, gamitin mo na yung mga itim mong espada. Pero sagot ni Zell, hindi ko magamit ang buong lakas ko, wala akong nakikitang buwan. Malakas ako pag may buwan. Kaya dehado siya. Malala. Naintindihan ito ni Wid, kaya tumalon siya papasok sa laban para tumulong. Sumunod din si Danny sa kabilang panig, nag-set up sila ng isang pincer attack, sabay atake mula sa magkabilang gilid. Pero si Fargo, hindi nataranta. Tawang-tawa pa nga. Sabi niya, kayong dalawa. Basura lang. Si Zell lang ang kalaban ko. At lahat ng kemikal at atake niya, itinutok niya kay Zell. Buti na lang, nakailag si Zell, pero sa isang mabilis na galaw, nakuha ni Fargo ang espada niya at sinaksak siya sa braso. Halos tapusin na ni Fargo ang laban, pero biglang, hinagis ng Centurion ang special dagger na may Landgrave crest kay Zell. Sinalo ito ni Zell, at pagtingin ni Fargo, namutla siya sa takot. Sa isang galaw, inilabas ni Zell ang dagger, tumalon paarap kay Fargo, at isinaksak ito direkta sa ulo ng halimaw. Isang tira. Wala na si Fargo. Tapos ang istorya niya. Tumayo si Zell, walang imak, sabay sabi kina Wid at Danny, halika. Meron pang mas malalim na kasalanan sa kabila. Iniwan nila si Centurion na luhaan sa tabi ng bangkay ni Fargo, habang sila naman ay pumasok na sa inner vault, kung nasaan ang shrine. Pagdating nila sa loob, nakita nila si Landgrave, kasama ang mga mad scientist. At doon sa altar, nakagapos si Princess Sharon, habang may tentacles na sumisipsip ng life force niya. Ginawa ni Zell ang pinaka-natural sa kanya, ang mag-slash ng lahat ng lalapit. Nagkalat ang katawan ng mga scientist, habang nanginginig ang mga natira sa takot. Pero si Landgrave, parang wala lang. Ituloy nyo lang ang trabaho, utos niya sa mga scientist. Pagpasok naman ni Wid at Danny, agad silang dumiretso kay Sharon, pinatay ang natitirang scientist, at pinalaya si Sharon mula sa altar. Lupaypay ang prinsesa, halos wala ng lakas, pero buhay pa. Biglang sumigaw si Landgrave, galit na galit, ako ang bayani. Ako ang nagligtas sa kaharian mula sa kamay ng kaaway. Dapat sinasamba niyo ako, hindi nilalabanan. Pero sa halip na matakot, lalo lang nalungkot si Zell. Sa loob-loob niya, totoo bang naging dakila ka noon? O kasinungalingan lang lahat ng iyon? Hindi pa rin siya nakikilala ni Landgrave. Napansin nito na may batang nakatitig sa kanya na parang may awa. Sino ka ba at bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya. Pero bago pa siya makaisip, sumugod si Zell, mabilis, tahimik, deadly. Pero mabilis din si Landgrave, gumalaw siya na parang unggoy, umiwas sa slash, sabay lamanding sa lupa na parang wala lang. Muling umatake si Zell, pero sa pagkakataong ito, na-block na ni Landgrave gamit ang sarili niyang espada, sabay itinulak si Zell pabalik. Tumawa si Landgrave habang minamaliit si Zell, sinasabing wala itong lakas para lumaban, habang si Zell naman ay galit na galit dahil hindi niya makita ang buwan, ang kanyang pangunahing pinanggagalingan ng kapangyarihan. Agresibong umatake si Landgrave, pero nasalag ni Zell ang mga saksak at sipa, kahit sunod-sunod ang dagger attacks na halos itulak siyang umatras. Sa gitna ng sagupaan, palihim na naglabas si Landgrave ng panibagong daga at tinamaan si Zell sa likod, pero siya rin ay nasugatan. Dahil sa inis, sumugod si Landgrave ng pabigla-bigla, pero doon bumawi si Zell at tinaga rin ito sa likod. Alam niyang tuwing nagagalit si Landgrave, nawawala ito sa tamang diskarte, kaya lalo pa niyang inasar hanggang sa mas madali na niya itong masugatan ng sunod-sunod. Damyugo ang buong lugar sa brutal nilang labanan hanggang biglang napahinto si Landgrave, dahil pamilyar ang estilo ni Zell. Nang makita niya ang porma ni Zell, doon siya natigilan, isa pala ito sa mga bayani na tinaksilan nila 20 taon na ang nakalipas. Ginamit ni Zell ang gulat niya at pinasok ito ng isang special attack na tumama sa buong katawan ni Landgrave. Habang bumagsak ito, hindi makapaniwala si Landgrave na buhay pa si Zell, na minsan na nilang pinagtulungan, pinatay, at itinapon sa bangin. Hindi siya sinagot ni Zell at inihanda na ang huling tira, pero bago ito tumama, dumating ang mga babaeng mandirigmang naka-armadura at sabay-sabay siyang pinalibutan. Pagod na si Zell at tuluyan ng bumagsak. Samantalang si Landgrave, kahit sugatan, ay tuwang-tuwa at tinanong kung paano nanatiling bata si Zell, at doon lang niya na-realize, ginagamit niya pala ang mga demi-human na babae para baliktarin ang pagtanda. Inutusan niya ang mga scientist na lagyan si Zell ng cursed bug para gawing alipin, pero bago pa man sila makalapit, biglang nagwala si Zell, sumambulat ang may itim na tentacles mula sa katawan niya at pinatay ang lahat ng scientist sa paligid.
Natakot si Landgrave at inutusan ang mga mandirigma na patayin si Zell, pero ngumisi lang ito at nilampaso ang mga babae parang isang galit na redneck na walang pakialam sa paligid. Habang tumitili si Landgrave na parang baliw, inutusan niya ang mga babaeng mandirigma na patayin ang halimaw, pero mabilis silang pinabagsak ni Zell at literal na pinauwi sa kusina. Natigilan si Landgrave sa nakita at nagtangkang tumakbo, pero isang dambuhalang bato ang bumagsak mula sa kisame at dinurog siya. Nagtawanan si Zell na parang ganap na baliw habang pinapatay ang lahat ng nasa paligid, kaya pati sina Wid at Danny ay natakot. Ngunit galit lang talaga siya kay Landgrave. Isa sa mga scientist na tila walang pakiramdam sa tensyon ay nagtanong kung pwede siyang mag-eksperimento kay Zell, pero sinagot siya ng espada, pinaghiwa siya ni Zell sa gitna. Habang gumagapang si Landgrave sa sahig, sinabi ni Zell na wala itong pinagbago, kaya mas madali itong patayin. Nagsumamo si Landgrave, pero pinutol ni Zell ang braso nito at sinabing walang awa para sa kanya. Sinubukan ni Landgrave ang gaslighting card, pinaalala ang mga panahong magkasama silang lumaban noon, pero di niya nautos si Zell, na agad siyang ginawang parang Swiss cheese sa dami ng saksak. Nanatiling gulat sina Wid at Danny habang nakatayo si Zell sa ibabaw ng bangkay, sinabing, 6 pa ang natitira. Pero bigla siyang bumagsak sa pagod. Nilapitan siya ni Danny at natuklasang sobrang payat at mahina na ang katawan ni Zell. Nagpanik siya, pero sinigurado ng nakatatandang kapatid niyang si Sharon na mabubuhay si Zell, naubos lang ang enerhiya nito sa biglang pagpapakawala ng kapangyarihan. Sa gitna ng kaunting pag-asa, nagsimulang bumigay ang kuweba at bamahan ng tubig mula sa lawa. Binuhat ni Danny si Zell sa balikat at tumakbo palabas kasama sina Wid at Sharon. Nadaanan din nila ang Centurion na hindi pa rin makamove on sa pagkamatay ni Fargo at namatay rin sa gumuho ng kuweba. Sa kabutihang palad, nakalabas din sila, nahanap ang kanilang dragon, at lumipad palayo bago sila maabutan ng gwardya. Hindi alam ng mga bantay kung anong nangyari, kaya nagsimula silang hanapin si Landgrave sa kastilyo, binigyan ng sapat na oras ang grupo ni Zell para makalayo sa mga bundok. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin matagpuan si Landgrave, kaya nagpatawag ng pagpupulong ang mga opisyal at dineklarang patay na siya. Nagluksa ang buong lungsod habang isinasagawa ang engranding libing, binabaha ng luhat bulaklak ang mga kalsada. Sina Pipi at Althea, na nasa gilid lang at walang alam sa mga nangyari, ay huminga ng maluwag nang marinig nilang patay na si Landgrave, ibig sabihin, malamang ay buhay pa si Zell. Sa kanilang gulat, biglang lumabas si Wid na nakadamit monghe at sinabing sumama sila sa kanya. Dinala sila nito sa isang lihim na tagwan sa bundok kung saan nagpapagaling sina Zell, Danny, at Sharon. Agad na yamakap si Pipi kay Zell at umiiyak habang tinatanong kung bakit siya parang lumiit. Hindi rin alam ni Zell kung bakit, pero nangakong babalik siya sa dati niyang anyo. Kinabukasan, dinala ni Zell ang grupo sa isang sagradong lugar kung saan siya lumaban kasama ang kanyang mga kapwa sundalo at bayani, 20 taon na ang nakalipas, bago sila traidorin. Bigla niyang narinig ang tunog ng prosesyon para sa libing ni Landgrave, at ito pala ay patungo rin sa mismong lugar na ito. Napuno siya ng galit at pagkadismaya dahil banal sa kanya ang lugar na ito, at ngayon ay marurumihan lang ng kasinungalingan ng libing. Ngunit pinigilan niya ang sarili at umatras habang ang mga sundalo ay nagkakaisa sa paghihiganti sa traidor na pumatay kay Landgrave. Tumingin siya sa kanyang mga kasama at sinabing dapat na silang maghiwa-hiwalay, dahil simula ngayon, kaaway na siya ng buong kaharian at magiging target ng habang-buhay na pagtugis. Ngunit kahit ganon, hindi siya titigil hanggang mapatay ang 6 pang natitirang bayani. Nang gabing iyon, nahirapan silang lahat makatulog, iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Pero sina Althea, Danny, at Pipi ay nagpasyang manatili sa tabi ni Zell, anuman ang kahinatnan. Si Wid naman ay bumalik upang iligtas si Sharon at siguruhing ligtas ito. Samantala, itinataas na ang seguridad sa buong kaharian dahil ipinatawag ng hari ang 6 pang natitirang bayani at inutusang hulihin ang hero killer. Si Barrister, isa sa mga bayani, ay labis na kinabahan dahil malapit sa kanya ang teritoryo ni Landgrave, kaya agad siyang nagpatupad ng manhunt. Ngunit imbes na tunay na maghanap, ang kanyang mga sundalo ay naging parang mga tulisan, nanglolob ng mga baryo at pinagsasamantalahan ang sitwasyon. Sa isa sa mga baryong ito, lumabas si Zell at humarap sa kanila sa gitna ng kalsada. Akala ng mga sundalo ay bata lang siya, hanggang sa may nakapansin sa puting buhok at pilat sa mata niya. Sumugod silang lahat, pero pinabagsak ni Zell ang lahat sa isang iglap gamit ang isang bagsik na tag. Habang abala si Zell sa pagsugpo sa mga sundalo, sina Althea at ang mga babae ay nagpapanggap na performer sa isang tavern upang mangalap ng impormasyon.
Hindi man komportable si Pipi, sumikat ang sayaw nila ni Danny at naging usap-usapan sa buong bayan. Isang gabi, habang may mga aktor na gumaganap ng isang dula tungkol kay Zell at sa pagpatay niya kay Landgrave, pumasok ang mga sundalo at itinaboy sila, gusto lang daw nila panoorin ang mga babae. Nang muntik nang masaktan ang isa sa mga aktor, tumalon si Danny at pinigilan ang espada gamit ang kahoy niyang baston, ngunit nabali ito at naiwan siyang walang armas. Sa kabutihang palad, isang lalaking nanonood, si Fist, ang pumihil sa sundalo at itinapon ito palayo. Pinaliwanag ni Fist na ginagalang niya ang mga aktor at ang kwento ni Zell, kaya dapat ganon din ang lahat. Nang sinubukan siyang salakayin ng iba pang sundalo, agad niyang pinilayan ang mga ito. Umalis siya sa tavern habang si Zell, na nanunood lang sa labas ng karamihan, ay namangha, dahil si Fist ay isa sa pinakamalalakas na swordsman sa bansa at ngayon ay nasa ilalim ni Glenn. Dahil dito, napagpasyahan ni Zell na hindi pa ito ang tamang oras para sumugod. Ilang araw ang lumipas, at isang gabi, 4 na knight ang biglang pumasok sa kwarto ni Pipi upang maghanap ng hero killer. Nabigla si Pipi nang makita niyang may isa sa kanila na may suot na salamin at may dalang espiritong hayop na may kakayahang tuklasin ang mga demi-human. Inamoy siya ng espirito na parang isang gutom na asong gubat bago ito umurong, habang si Pipi ay nanginginig sa takot. Ngunit bigla itong nagsimulang lumiwanag, may bagong amoy itong naamoy. Biglang naistorbo ang tahimik na pag-iisip ni Zell habang naglalakad sa mga pasilyo nang makasalubong niya ang 4 na knights. Agad na lumiwanag ang espiritong hayop ng mga ito, palatandaan na siya nga ang hinahanap nila. Nagpakilala ang pinuno nila na si Elsria at inutusan si Zell na sumuko agad. Samantala, sa kabilang bahagi ng imperyo, bumalik si Fist sa lungsod na kontrolado ni Glenn at nadatnan niya itong nagsasanay sa loob ng Legendary Swordsman Academy. Walang paalala, mabilis na tumalon si Fist sa lahat ng gwardya at sundalo at tinangkang atakehin si Glenn. Nasalo ito ng mismong bayani, at nagulat ang lahat sa katapangan ni Fist. Sinabihan niya si Glenn na sobrang bagal ng mga gwardya nito, pero seryoso ang mukha ng bayani at agad siyang dinala sa kanyang silid. Doon, iniutos ni Glenn na hanapin at patayin ni Fist ang tinatawag na hero killer. Tinanggap ito ni Fist agad, habang naiinggit ang matatandang knights sa kanya. Ngunit pinayapa sila ni Rosen, isa sa mga veterano, at ipinaalala na matagal nang kilala ni Glenn si Fist at ito ay alaga ni Glee, ang dating guro sa academy. Ayon kay Rosen, si Fist ang isa sa pinakamatitinding espada ngayon at tanging may tsansang magmana sa titulong dating hawak ni Zell. Habang pinapanood ni Glenn mula sa rooftop ang mga nag-eensayong sundalo kasama si Glee, tinanong niya ito kung galit pa rin ito sa kanya dahil sa pagpatay kay Zell. Mabigat ang sagot ni Glee, hindi niya kailanman mapapatawad si Glenn sa ginawa niya. Para kay Glee, si Zell ang pinakamagaling at pinakamasipag na batang nozanay niya. Sa edad 16, siya na ang pinakamalakas sa buong mundo at tila anak na ang turing niya rito. Hindi siya makapaniwalang nagtaksil si Zell dahil kilala niya ito bilang mabuting tao. Dito na inamin ni Glenn na hindi naman talaga nagtaksil si Zell, pinatay lang nila ito dahil sa inggit sa kanyang kakayahan. Nanlumo si Glee at tinanong kung bakit kailangan pa nilang sirain ang pangalan ni Zell kung wala naman itong ginawang masama. Seryosong sinabi ni Glenn na kailangan niya itong panatilihing lihim at magpatuloy sa pagsilbi sa kaharian, kundi ay mapipilitin siyang patayin ito. Nagpigil ng luha si Glee, at sa kabila ng galit, pinili niyang magpatuloy para sa kapayapaan ng kaharian. Samantala, sa teritoryo ni Bar Easter, hinahabol ni na Elsria ang tumatakbong si Zell sa mga bubungan habang sabay-sabay siyang inaatake mula sa likod. Wala siyang laban dahil naiwan niya ang kanyang gamit at sandata sa isang underground stash habang nagtatago sa lungsod. Tinawag siyang duwag ni Elsria, pero wala siyang magawa kundi tumakas. Bigla na lang tumalon si Danny sa bubungan, may 2 espada sa kamay, at buong tapang na sinigawan ang 4 na knights, na kung gusto nilang mabuhay, ay umatras sila ngayon din. Nagulat si Elsria nang malaman niyang may mga kaibigan pala ang tinatawag na taksil, pero agad itong nagpabago ng ihip ng hangin kay Danny. Galit na galit siyang sumigaw kay Elsria. Tinawag niya itong totoong traidor dahil pinatay ni Zell si Landgrave, isang halimaw na dapat matagal nang nawala. Aniya, walang alam si Elsria na ang mga pinagsisilbihan nito ay ang mga pinakamasasamang nilalang sa mundo. Para kay Danny, si Zell ang tunay na bayani, isang taong handa siyang ipaglaban hanggang mamatay. Sa gigil, tumalon siya papunta kay Elsria bitbit ang kanyang 2 espada, pero inunahan siya ng mga kasama ng huli at binato ng mga kadena. Mabuti na lang at nozalag ni Zell ang mga iyon, habang si Danny ay pumasok sa sunod-sunod na sagupaan laban kay Elsria.
Habang si Danny ay abala sa pakikipaglaban, sunod-sunod ding inatake si Zell ng mga kasama ni Elsria kaya napilitan siyang gumamit ng maliit na daggers para lang makalaban. Nagmistulang laban sa kamatayan ang eksena, ngunit kinulang sila sa bilang at ginamitan pa sila ng fire magic ng isang nerd mula sa kabilang grupo, kaya napalipad si Danny. Sa kabila ng tama, bumangon ulit si Danny, pero hindi na makafocus si Zell dahil sa padalos-dalos na estilo nito sa laban. Isa sa mga kalaban ang nakakita ng pagkakataon at binato siya ng kutsilyo na tumama sa likod ni Danny. Bagsak ito, pero nasalo agad ni Zell at tumalon silang dalawa pababa sa bangkang naghihintay sa kanila. Agad na nagsagwan si Althea at kahit papano'y nakatakas sila papunta sa kanilang tagwan. Doon, ginamaw ni na Althea at pipi si Danny na nilanat na sa tindi ng sugat. Galit na galit si Zell, sinabing hindi siya makakalaban ng maayos kung ganito kabata at kapos sa diskarte ang kakampi niya. Sinabi rin niyang kailangan na niyang lisanin ang lugar dahil may espiritu ang nerd na kayang subaybayan siya. Nang gabing iyon, dumaan siya sa ilalim ng tunnels, kinuha ang kanyang mga gamit, at naglakad palabas habang iniisip kung paano sana, sa ibang pagkakataon, nagtuturo na lang siya ng bagong henerasyon ng swordsman kasama ang kanyang guro na si Glee, at si Danny pa mismo ang isa sa mga pinaka-talented na alagad niya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang abangan siya ng 4 na knights sa labas. Muling naglabanan, sabay-sabay siyang inatake ng mga ito. Kahit pagod, pinilit ni Zell na makahanap ng butas sa kanilang depensa at nakatama pa kay Elsria, kahit armor lang ang nasugatan. Napaisip ang isa sa mga knights kung kakayanin ba nila ang lalaking ito, pero sinabi ng isa na tapos na ang laban dahil na-activate na ng nerd ang isang barrier sa paligid, na unti-unting nagpapahina kay Zell. At nang hina nga si Zell, bumagsak sa lupa, litong-lito habang dahan-daang lumalapit si Elsria at itinaas ang kanyang espada upang pugutan siya. Ngunit laking gulat niya nang salagin pa rin ito ni Zell gamit ang kanyang braso. Biglang bumagsak ang barrier, at naroon si Danny, sugatan man, hawak ang isang piraso ng punit na talisman na nagpatigil sa magic. Muli siyang sumama sa laban, nasalubong agad ng atake pero matagumpay itong nablock at tumayo siya sa tabi ni Zell. Muling naglabanan si Zell at Elsria habang inaalala ni Zell na hindi pa siya lubusang nakabawi. Nilinggan niya si Danny para tingnan kung kailangan nito ng tulong, pero sa gulat niya, mas maingat na itong lumalaban, tila natuto na sa pagkakamali. Nagsanib puwersa ulit ang dalawa at tila babaliktad na ang laban, nang biglang sumabog ang pader sa likod nila. Matinding tama ang tinamo ni Danny at nagkagulo ng bumagsak mula sa langit ang sunod-sunod na palaso ng apoy habang nagsitakbuhan ang mga tao papalayo. Agad na napagtanto ni Elsria na si Barrister ang may pagkana ng lahat ng ito, masyado na itong paranoid kaya't pinili nitong wasakin ang buong lungsod para lang mahuli ang sinasabing mamamatay tao na balak siyang patayin. Pero dahil sa kaguluhang ito, nagkaroon ng sapat na oras si Zell upang makatakas kasama si Danny. Nang makahanap sila ng ligtas na lugar, agad niyang ibinaba si Danny sa lupa at tinignan ang kalagayan nito, at halos mapahagulhol siya nang mapansing sobrang lala ng lagay nito. Bali-bali ang buto ni Danny at halos wala na itong pulso. May luha sa kanyang mga mata habang tinanong niya si Zell kung naging magaling ba siya. Hinawakan ni Zell ang kanyang kamay at buong pusong sinabing oo, napakahusay niya at sobrang proud siya rito. Bagamat nakangiti si Danny, patuloy ang paghina ng kanyang katawan at unti-unting nawala ang kanyang hininga. Sa gitna ng desperasyon, sinubukan ni Zell ang isang bawal na ritual, dinilaan niya ang kanyang espada para damyugo ang kanyang dila, at pagkatapos ay hinalikan si Danny upang maipasa ang kanyang sariling life force. Nagdasal siyang gumana ito, at sa kanyang gulat, nagsimulang manginig ang katawan ni Danny, senyales na buhay pa siya. Sinabihan niya itong tanggapin ang dugo at huwag labanan ito habang tuloy-tuloy ang pagsabog sa lungsod. Samantala, pinasabog ng hukbo ni Barrister ang isang malaking bahagi ng pader ng lungsod, at parang pagsugod ng mga elepante sa India, pumasok ang mga sundalo para manayra at magnakaw. Dumating si Elsria at sinubukang pigilan ang kaguluhan, ngunit iginiit ng isang komandante na karapatan nilang sirain ang lungsod dahil tinatago umano nito ang mga mamamatay tao. Wala raw silang kailangang ebidensya, sapat na ang hinala. Nabigla si Elsria, bakit nga ba ang isang bayani ay pumili ng ganitong klaseng leader? Banta pa ng komandante, kapag nakialam sila, isasama sila sa lilipulin. Pinag-utos niyang gibain ang mansyon ng pinuno ng lungsod at dalhin ito sa kanya. Habang nagpapanik si Elsria sa dapat gawin, nananatili pa ring tahimik si Zell sa tabi ni Danny, umaasang magising ito. At sa wakas, dumilat si Danny, kumurap at nagpasalamat sa kanya.
Labis ang ginhawang nadama ni Zell at sinabing magpahinga muna ito at maghintay sa pagsikat ng buwan para makabawi ng lakas. At kapag naka-recover na siya, sana'y sundan siya dahil kakailanganin niya ito sa paparating na laban. Habang tumitindi ang pagwasak ng lungsod, takot na nagtatakbuhan ang mga bata't ina, nagtatanong kung bakit ang isang bayani na dapat silang iligtas ay tila gustong wakasan ang kanilang buhay. Nagsisimula ng magkasiraan ang mga grupo ng mercenaryo sa loob ng lungsod habang si Elsria ay hindi na alam ang dapat gawin, sa isip niya, baka nga totoo ang sinabi ni Danny na ang mga bayani na pinagtatanggol niya ay ang tunay na halimaw. Nakatingin ang komandante at kapitan mula sa itaas, ngunit hindi pa kontento ang una, kaya't iniutos niya sa mga tauhan na pasukin ang bawat bahay at parusahan ang sinumang tumulong sa mga rebelde. Hindi makapaniwala si Elsria sa nasasaksihan, mga inosenteng mamamayan, pinapatay sa gitna ng kalsada ng mga sundalong dapat sana'y tagapagtanggol. Sinubukan niyang iligtas ang isang batang babae at ang ina nito, pero pinigilan siya ng mga kasama niyang knights, sinabing wala na siyang magagawa. Luhaang nagpupumiglas siya, desperadong iligtas ang mag-ina, ngunit sa huling sandali, dumating si Zell at walang pag-aatubiling pinugutan ng ulo ang sundalong may hawak sa bata. Napasigaw sa takot ang isa pang sundalo at napaupo sa lupa habang si Zell ay buong tapang na nagsabing siya ang hinahanap nilang hero killer. Humingi ng backup ang sundalo, kaya agad na dumating ang isang buong platoon ng sundalo kasama ang kanilang leader upang sugpuin siya. Nagtapat sila sa harap ng isa't isa, pero halata sa kilos ng mga kawal ang takot nila kay Zell, isang bagay na lalo pang ikinagalit ng kanilang kapitan. Tinuwanan lang sila ni Zell, sinabing matapang lang sila kapag mga walang kalaban-laban ang hinaharap. Nagtangkang umatake ang ilang kawal, pero para lang silang gulay na hiniwa-hiwa ni Zell. Kahit ang mga may sibat, hindi nakalapit, masyado siyang mabilis at walang sinayang na galaw. Nang utusan ng kapitan ang mga archer na tirahin siya, naiwasan niya ang lahat ng pana at saka pinatay ang mga mamamana bago tuluyang harapin ang pinuno ng platoon, na agad niyang pinabagsak. Sumigaw siya sa mga sibilyan na tumakbo palayo, ligtas na. Samantala, sa loob ng lungsod, nagtagumpay si Altia na pag-isahin ang dalawang magkalabang grupo ng mga Beerang mandirigma gamit ang kanyang koneksyon. Pinangunahan niya ang mga ito, pati ang mga armadong sibilyan, upang salubungin ang puwersa ng mga bayani. Sa kampo ng kalaban, tiwala ang kapitan na hindi tatagal si Zell sa dami ng sundalong humahabol sa kanya. Pero nang makarating ang balita na may opensibang sibilyan, nagsimulang manginig ang kanyang tiwala. Sa pangunguna ni Altia, nasira ang depensa ng kalaban at ginamit ng mga sibilyan ang kanilang mga pananggal laban sa mga palaso. Napansin ni Elsria at ng kanyang grupo na mag-isa lang si Zell ngunit siya na mismo ang nagbago sa takbo ng buong labanan, unti-unti nang nadudurog ang loob ng mga sundalo. Ngunit alam rin nilang pagod na si Zell. Kaya sa huli, nagdesisyon si Elsria, sumama kay Zell at ipinag-utos sa kanyang grupo na protektahan ang mga sibilyan. Bago pa sila makaabante, bigla silang nakarinig ng sigawan mula sa likod ng puwersa ng kaaway. May isang babaeng ubod ng lakas na pumapatay sa mga sundalo, si Danny pala iyon, buhay at mas malakas pa. Ngayon, maputi na ang kanyang buhok at may mga balahibong parang pakpak sa kanyang katawan. Nilimpaso niya ang mga kalaban at agad nakipagkita kay Zell, na labis na natuwa sa kanyang muling pagkabuhay. Tinanong niya si Danny kung gusto nitong lumaban sa tabi niya, at buong ngiti itong sumang-ayon. Muli silang sumabak sa laban at dahil sa kanilang tambalang lakas, tinapos nila ang buong platoon sa loob ng ilang minuto. Dahil dito, tuluyan ng gumuho ang moral ng kalaban, at nagtakbuhan sila palayo. Pero hindi na sila makalayo dahil hinarang na sila ni Elsria at ng kanyang grupo, na isa-isang pinabagsak ang mga sundalong tumatakbo. Patuloy sa pagwasak sina Zell at Danny sa lahat ng humaharang sa kanilang daraanan. Nang makita ng commander na wala na silang laban, agad itong tumakbo palayo, inutusan pa ang kapitan na ipaglaban ang huling linya at nangakong babalik na may kasamang reinforcement. Ngunit nawalan na ng gana at pag-asa ang mga sundalo sa sandaling makita nilang tumatakas na ang sarili nilang commander, kaya't nagtakbuhan na rin silang lahat habang hinahabol ng mga mamamayan ng bayan. Kasabay nito, dumating ang isang squad ng Dragon Riders para magbuhos ng apoy sa lungsod, at sinundan pa ng isang unit ng elepante. Akala ng kapitan tapos na ang laban sa lakas ng backup, pero biglang tila nabaliw si Barrister at sinira ang sarili nilang unit ng mga elepante nang walang dahilan. Napagtanto ng kapitan na baliw na ang kanyang hero, kaya tumakbo na rin ito sa mga eskinita, ngunit nasukol siya ng grupo ni Elsria. Hinuli nila ito at pilit na pinapasabi ang lahat ng nalalaman tungkol kay Barrister, ngunit nagtangkang tumakas ang kapitan kaya't agad siyang pinusesan ng grupo. Samantala sa labanan,
Tila nawawalan na ng pag-asa ang leader ng mga mercenaryo habang pinagmamasdan ang mga Dragon Riders sa kalangitan. Isang malaking debris na sana'y dudurog sa kanya ay nasira ni Zell gamit ang kanyang espada, at sinigawan pa niya ito na bumangon at lumaban muli. Napagtanto ni Zell na kailangang unahin ang Dragon Squad bago pa tuluyang masira ang buong lungsod, kaya't inutusan niya si Dani na sumunod sa kanya habang lumundag siya mula sa isang beam patungo sa isa pa, hanggang sa tumalon siya sa liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, nagsilabasan mula sa kanyang katawan ang mga mahiwagang espada at pinabagsak niya ang ilang Dragon Riders sa isang iglap. Nagulat ang lahat sa tagpong iyon, at pati ang mga Dragon Riders ay natakot dahil hindi na nila alam kung anong uri ng halimaw ang kanilang kalaban. Sumali rin si Dani sa laban, kinontrol ang isang dragon at pinatay ang sinumang hamarang sa kanya. Sinubukan siyang salagin ng ilang mages, pero pinatay agad ang mga ito nang ibalik ng espada ni Zell ang kanilang mga magic spells sa kanila. Bumaba si Zell sa isang clock tower habang ang mga tao ng bayan ay napapatitig sa kanya na parang isang alamat, at doon nila napagtanto na si Zell ang tunay na bayani na pumoprotekta sa kanila. Ipinag-utos ng commander sa Dragon Squad na itoon ang lahat ng pag-atake sa Hero Killer, ngunit bago pa man sila makaputok, pinaputukan na sila ng mga mercenaryo gamit ang mga higanteng pana na tila kinuha pa raw mismo mula sa Game of Thrones, pinabagsak ang mga Dragon Riders isa-isa mula sa langit. Napaka-epektibo ng mga crossbow ng mga mercenaryo habang isa-isang pinabagsak ang mga dragon, dahilan para makakuha sila ng malaking bentahe. Idineklara pa ng pinuno ng mga mercenaryo si Zell bilang kanilang bayani. Sa una, nagulat ang mga mamamayan, pero hindi nagtagal ay sabay-sabay na rin silang sumigaw at nagpugay kay Zell bilang tunay na tagapagtanggol ng lungsod. Pero si Zell, kahit anong sigaw pa ng tao, ay walang pakialam at nananatiling nakatutok lang sa labanan, pinabagsak niya ang mga natitirang Dragon Riders at lumundag pa sa dragon na sinasakyan ni Dani. Napagtanto ulit ng commander ng kalaban na wala siyang laban kay Zell kaya tumakbo ito, iniutos pa sa mga tauhan niya na ipagpatuloy ang laban habang siya'y kukuha ng reinforcement. Siyempre, hindi na ito tinanggap ng mga sundalo at nawalan sila ng gana, dahilan para si Zell ay isa-isang tapusin sila. Doon naman naisip ng commander na ang tanging paraan para manalo ay gamitin ang isang warship na lihim na itinago sa lungsod, isang barkong pandigma na gawa ni Glenn. Habang naiisip niyang yayaman siya kung maipanalo niya ang labang ito para kay Bar Rystar, bigla na lang lumutang sa ere ang barko, nakabitin pa ang kapitan sa lubid nito. Naisip ng commander na nahuli na si kapitan at malamang ay nagsumbong na kina Elsria at sa grupo nito. Samantala, si Bar Rystar ay walang kaalam-alam sa nangyayari, at akala niya isa sa mga tauhan niya ang kumuha ng barko ni Glenn at papunta na sa kanya. Sa isip niya, panalo na siya, pwede na niyang sunugin ang buong lungsod nang walang iniintinding pinsala sa barko. Naalala niya kung paanong tinanggihan ang hiling niyang magkaroon ng sarili niyang barko, habang si Glenn ay nakagawa ng sarili nito nang walang kahirap-hirap. Dito nagsimula ang galit niya kay Glenn na laging nag-aasta na parang mas mataas siya kahit pareho silang hero. Naalala rin niya ang gabing nagkakatipon silang 7 sa kagubatan, nag-aalala kung paano tatapusin ni Zell ang imposibleng misyon niya. Sabi ni Glenn, si Zell ay laging nakakaligtas kahit sa pinakamalulupot na laban, at palaging may ngiti sa kanyang mukha. Naisip nila, paano kung manalo ulit si Zell? Sinabi ni Langer na mabuting kaibigan si Zell at malamang ay hindi sila isusumbong sa hari kahit nahuli silang nagtago. Pero si Glenn, hindi kumbinsido, kaya't pinili nilang paghandaan ito. Balik sa kasalukuyan, si Zell ay patuloy na umuusad patungo sa lumulutang na kastilyo, pinapatay ang lahat ng humaharang sa kanya. Tinangka siyang pigilan ng mga Mage Riders, pero agad itong nasadjep ni Dani, at pinayre-piraso ni Zell gamit ang kanyang mahiwagang espada. Nang makita na siya ni Bar Rystar, agad nitong pinaputok ang Mega Cannon patama kay Zell. Pero gaya ng isang lasing na sumusubok umihi sa tamang lugar, wala siyang tinamaan. Napagtanto ni Elsria na tuluyan ng nasaron ng bait si Barrister, kaya agad niyang inutusan ang kanyang grupo na ihanda ang battleship para pasabugan ang kastilyo nito mula sa himpapawid. Humingi siya ng tawad sa kanyang crew dahil nag-awit niya sila sa isang krimen na maaaring ikabitay nila, ang pag-atake sa isang opisyal na bayani ng bansa. Ngunit buong tapang namang sinabi ng kanyang mga tauhan na kakayanin nila ito anuman ang mangyari, at siya rin naman talaga ang haharap sa pinakamalaking parusa dahil isa siyang kilalang noble. Ngumiti si Elsria, sinabing kahit mapinsala man ang reputasyon ng kanyang ama, itinuro naman nito sa kanya na lumaban sa kasamaan, at yan ang ginagawa niya ngayon. Inutusan niyang i-arm ang kanyan, at paghandang-paghanda na ito, agad siyang nagbigay ng utos na magpaputok.
Isang dambuhalang espada ang lumitaw mula sa battleship at pinakawalan ang isang malakas na kidlat na tumuhog sa hangin at sumire sa lahat ng madaanan nito, kabilang na ang malaking bahagi ng lumulutang na kastilyo. Nagulantang si Barrister sa nakita, hindi niya inakala na babarilan siya ng mismong battleship na akala niya'y nasa kanyang kontrol. Doon siya tuluyang nabaliw, nagsimulang umiyak at nagutos ng counterattack. Nagpaputok ng sariling kidlat ang artillery ng kastilyo, ngunit mas mabilis ang battleship ni Elsria at naiwagan nito ang atake ng ilang pulgada lang ang pagitan. Samantala, hirap si Dani na makaiwas sa sunod-sunod na pag-atake at nangangambang tamaan sila, pero sinabihan siya ni Zell na dumikit sa mga pader at umakyat paakyat sa mga tore. Sumunod si Dani at nakarating sila ng ligtas sa itaas kung saan naroon si Barrister. Nagulat si Barrister nang makita si Zell sa labas mismo ng kanyang bintana. Sinabi ni Zell kay Dani na umalis muna at balikan siya mamaya, sabay talon mula sa dragon, gamit ang kanyang espada para basagin ang bintana at pumasok sa loob ng tanggulan. Pero nakatakas agad si Barrister at nagsimulang magtago sa loob ng hagdanan habang naaalala kung paanong lagi siyang tinutulungan noon ni Zell, na pinatay pa rin niya ng walang awa. Samantala, wala namang kamalay-malay si Elsria na naroon pa si Zell sa loob ng kastilyo kaya nagutos siya ng panibagong putok na muling yumanig sa buong estruktura. Sumilip si Zell sa bintana at nakita ang mga tagaloob na nag-aagawan para sa mga escape pod. Tumakbo siya agad, determinado na huwag hayaang makatakas si Barrister. Nagkagulo na sa mga huling escape pod, nagsuntukan at nagsiksikan ang mga sundalo para makasakay. Nang dumating si Barrister, akala niya'y pagbibigyan siya ng daan, pero tinadyakan siya palayo kahit nang makilalang siya ang hero. Wala na silang pakialam at tumakas na gamit ang pod, iniwan siyang mag-isa habang muling nagpaputok si Elsria ng panibagong sinag. Nabura ang malaking bahagi ng kastilyo at, habang humuhupa ang alikabok, tumambad kay Barrister si Zell, nakatayo sa harap niya. Sa sandaling iyon, unti-unting nag-flashback ang buong buhay ni Barrister, pamilya niyang negosyante, pero wala siyang utak sa negosyo. Ang sabi ng kanyang ama, dahil malakas naman siya, mas mabuting sundalo na lang siya. Habang nakikipaglaban si Zell, bigla siyang napatigil nang maalala ni Barrister ang nakaraan, kung paanong minsan, habang halos mamatay siya sa kamay ng isang orc, ay iniligtas siya ni Zell nang walang pag-aalinlangan. Naluha si Barrister at napagtanto niyang ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang parehong bayani na tinaksilan niya 20 taon na ang nakalipas. Nagulat si Zell na nakilala pa rin siya nito, pero kapansin-pansin na tuluyan nang nawalan ng katinoan si Barrister at nagsimulang magbulong ng kung ano-anong walang kwentang salita habang umiiyak. Dahil dito, naisip ni Zell na wakasan na ang paghihirap nito, kaya't tinaga niya si Barrister sa isang malinis na hiwa, tinapos ang buhay ng isa pang dakilang bayani ng imperyo. Habang nag-iisa siya sa harap ng gumuhong kastilyo, nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang, biglang huminto sa ere ang isang dambuhalang barko ng imperyo. Bumaba ang isa sa mga general na kilala si Zell mula noon at nakiusap na itigil na nito ang kabaliwan. Pero nang makita nito ang bangkay ni Barrister na naliligo sa sariling dugo, nanlaki ang mata niya, 2 na sa 7 bayani ang pinaslang ni Zell. Malungkot ang tingin ni Zell at sinabing may 5 pa siyang kailangang harapin, nang biglang bumaba rin si Feast mula sa barko. Walang pakialam si Feast sa pagkamatay ni Barrister, sa katunayan, natuwa pa siya dahil mas lalaki raw ngayon ang halaga ng ulo ni Zell. Agad nakilala ni Zell si Feast bilang ang lalaki mula sa lungsod na minsang tumulong kay P. Nagpakilala si Feast bilang isang kabalyero sa ilalim ni Hero Glenn at hinamon siya sa isang tunggalian. Nang bumunot si Feast ng espada at pumwesto, agad namang kinilabutan si Zell sa pamilyar na estilo nito. Wala pang saglit, sumugod si Feast at sinubukang tapusin agad ang laban, pero nagawa pa ring sumabay ni Zell sa bilis nito at naipagtanggol ang sarili sa bawat atake. Nagsimula na rin siyang sumalakay pabalik at naipuwersa si Feast na seryosohin na ang laban. Habang tuloy ang palitan nila ng mga atake, unti-unting nakuha ni Feast ang respeto para kay Zell, habang napagtanto naman ni Zell na malamang ay tinuruan sila ng parehong guro, kaya ganito rin kagaling ang galawan ni Feast. Sinubukan ni Feast ang isang malakas na overhand swing, pero naitabla pa rin ito ni Zell. Humanga si Feast sa lakas at tibay ni Zell, at pabirong sinabi na baka oras na para ilabas ni Zell ang kanyang mahiwagang mga espada mula sa puwitan nito. Bago pa makasagot si Zell, dumating si Dani para tumulong, pero hindi siya makalapit dahil delikado na ang istruktura ng kastilyo at baka gumuho ito anumang sandali. Nagpatuloy ang pang-aasar ni Feast at sinabing alam niya ang tungkol sa Blackwing Technique ni Zell, isang teknik na nagpapalabas ng maraming mahiwagang espada. Hiling ni Feast na gamitin ito ni Zell upang tunay na masubak ang kanyang lakas.
Inamin din niya na sa kabila ng mataas niyang ranggo, isa pa rin siyang alipin sa ilalim ni Glenn. Kapag napugutan na raw niya si Zell, babayaran siya ng napakalaki, sapat para bilhin ang kanyang kalayaan at, sa wakas, maging isang guro ng espada. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Feast na bilisan palalo ang kanyang galaw para pilitin si Zell na gamitin na ang tunay nitong kapangyarihan. Kalmado pa rin si Zell kahit sunod-sunod ang pag-atake ni Feast, na-block niya ang bawat galaw nito nang may kasiguraduhan at galing na hindi matatawaran. Napansin ng general na nanunood sa laban na posibleng nalampasan pa ni Zell ang kanilang master na si Glee pagdating sa husay sa espada. Isa raw itong trahedya. Ang pinakamagaling na espada ng kaharian ay ngayon nakikipaglaban sa batang susunod sana sa kanyang yapek, at imbes na matuto sa isa't isa, ay tila nilalabanan nila ang tadhana sa halip. Nagsisigaw si Feast, pilit pinapasabi kay Zell kung saan siya natuto ng ganoong kagaling na swordsmanship, pero nanatiling tahimik si Zell kaya't umatake na naman si Feast. Napaatras si Zell at napagtanto niyang limitado pa rin ang katawan niyang ito at hindi na niya kayang ipilit pa ang laban. Napansin niyon ni Feast at sinabi niyang kung hindi kaya ni Zell ang buong lakas, kailangan na niyang tapusin ito dito at ngayon. Biglang tumutok si Feast sa dulo ng kanyang espada at inilunsad ang isang rumaragasang serye ng mga atake na halos hindi na masundan ng mata. Ngunit kahit hirap, nagawa pa ring i-block ni Zell ang bawat atake habang unti-unting napapalapit si Feast. Sa huli, nakakita ng butas si Feast at tumama ang isang mabilis na hiwa sa katawan ni Zell na hindi niya naagapan. Nabasag ang bahagi ng armor ni Zell at napaluhod siya sa sakit. Lumapit si Feast, hindi kampante, at sinabing halatang ginaya lang ni Zell ang Blackwing technique at halatang peke ito dahil dapat ay nakita na niya agad ang simpleng galaw na iyon. Dahan-daang tumayo ulit si Zell, itinapat ang espada sa kalaban, at ngumiti, iniisip kung paanong natagpuan ulit ni Master Glee ang isang batang may likas na talento. Pero ngayon na ang tamang oras para tapusin ang laban. Biglang gumalaw ang mga ulap at bumuhos ang liwanag ng buwan sa likuran ni Zell, nagbigay ito ng enerhiya sa kanya. Napansin ito ng general at pilit na sinisigawan si Feast na umatras, pero huli na ang lahat. Umatake si Feast ng buong lakas, ngunit ngayon, napakadali na para kay Zell na iwasan ito, at sa isang iglap, inilunsad niya ang totoong Blackwing Strike. Mabilis at malakas, nawasak ang espada ni Feast at sunod-sunod ang sugat na bamuka sa katawan niya bago pa siya makarik, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Agad na tumakbo ang general para tingnan ang kalagayan ni Feast, buti na lang at hindi ito malubha. Lumapit si Zell at sinabing tama si Feast, na sa kasalukuyang katawan niya, ang Blackwing technique lang ang paraan para siya'y manalo. Dinagdag pa niyang naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa bawat galaw ni Feast, at kapag napanalo na nito ang kanyang sariling puso, makakamit rin nito ang tunay na anyo ng Blackwing. Habang nagsasalita sila, nagsimulang gumuho ang kastilyo, pero sakto namang dumating si Danny sakay ng dragon niya at sinagip si Zell mula sa bumabagsak na entablado ng digmaan. Habang sinusubukang bumangon ni Feast, sinabi ng general sa kanya na ayusin niya ang sarili niya. Pero halatang wasak na ang isipan ni Feast matapos niyang mapagtanto ang isang malupit na katotohanan, ang Blackwing ay isang teknik na siguradong pumapatay sa isang tama lang, pero buhay pa rin siya. Ibig sabihin, sadyang pinaligtas siya ni Zell. Sa kabilang banda naman, sa lungsod, may isa pang maliit na noble mula sa karatig na bayan ang sumubok samantalahin ang kaguluhan at sumugod sa syudad kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit pagdating nila, tumambad sa kanila ang watawat na may 4 na espada na itinayo ng pinuno ng mga mercenaryo bilang parangal kay Zell, ang bayani ng mga tao. Galit na galit ang noble at sumigaw na ibaba ang bandila dahil ito raw ay sumisimbolo sa isang traidor at mamamatay bayani. Tumanggi ang mga sibilyan at iginiit na ang bandilang iyon ay para sa tunay na bayani na nagligtas sa kanila. Nagpa siya ang noble na gamitin ang dahas kaya't inutusan niya ang kanyang dambuhalang anak, dala ang isang malaking maso, para gibain ang bandila at ang sinumang hamarang. Lumapit na ang lalaki at inamba ang kanyang maso sa isa sa mga sibilyan, pero dumating si Zell sa eksaktong sandali, hinati sa dalawa ang maso at winasak ang armor ng lalaki sa isang iglap. Nang inag sa takot ang buong unit ng mga sundalo sa harap ng lalaking mag-isa lang ay nilipol ang isang buong hukbo. Pilit silang pinapababa sa labanan ng noble, pero mismong anak niya ang unang nagbaba ng armas, dahilan para magsitakbuhan na rin ang iba pa. Nagbunyi ang buong lungsod sa pagbabalik ng kanilang bayani, pero nanatiling seryoso si Zell. Lumapit siya sa watawat at mismong siya ang pumutol dito. Alam niyang kung mananatiling nakataas ito, baka pag-initin lang muli ng mga sundalo ang mga inosenteng mamamayan. Matapos noon, muling sumakay si Zell sa likod ni Danny at lumipad palayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, papunta sa panibagong pakikipagsapalaran.